Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. May mahalagang nangyayari sa pagtanggap kay Hesukristo bilang tinapay at alak ng buhay. Ang tinapay at alak ang siyang pang-araw-araw na pinagsasaluhan sa hapag ng mga Hudyo. Nagiging bahagi ng katawan ang tinapay na nginunguya at ang alak na iniinom sa bawat pagdulog sa hapag. Sa iniwang sakramento ng Eukaristiya ni Jesus, nakapapasok naman ang lahat sa misteryo ng paghahandog ng kanyang sarili na minsan lang naganap sa kasaysayan ng tao dahil naging ganap, lubos at buo ang pag-uugnay ng Diyos at tao sa pamamagitan nito para sa lahat ng panahon. Ang pagnguya at pag-inom ay magkasabay na pisikal at espiritual na proseso para matanggap ang presensya ng tagapagligtas sa magkayakap na realidad. May dala rin ang mga katagang ito kung paano higit na papapalalim ang pagtanggap sa Panginoon. Kasabay ng pagnguya ang pagnamnam o paglasap sa kagandahang loob ng Diyos, lalo na sa tunay niyang presensya sa banal na Eukaristiya. Nananahan ang tao kay Jesus at si Jesus sa Kanya. Sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo sa banal na misa, tayo ang nagiging bahagi ng Kanyang iisang katawan, ang Kanyang Iglesia.